Isang araw ng Sabado, masayang naglalakad si Lara papunta sa tabi ng ilog. Gusto niyang maglaro at magpahangin. Maliwanag ang araw, malamig ang simoy ng hangin, at tila napakagandang maglaro. Ngunit habang siya ay naglalakad, bigla niyang napansin ang hindi kanais-nais na tanawin. Sa paligid ng ilog ay nagkalat ang mga plastik, bote at iba pang basura. Wow, ang ganda ng araw ngayon na. Pero bakit parang ang dumi-dumi ng ilog na ito? Ang daming basura. Sino kaya ang mga nagkakalat dito? Ang dami namang delikadong bagay dito, kaya hindi pwedeng daanan to eh. Naku, Tommy! Tommy, kaya hindi dapat naglalaro ang mga bata dito. Lara, hindi lang hayop ang mga naapektuhan, pati rin tayong mga tao na dadamay na din. Habang sila'y naglalakad pauwi, nakasalubong nila si Kikay, isa pa nilang kaibigan, nakayuko at malungkot si Kikay. Tommy, alam niyo ba, pinutol na nila yung mga puno malapit sa ilog kung saan ako nagpapahinga. Ngayon, wala nang lilim na pagpapahingahan, kaya nakakalungkot isipin. Sa gitna ng kanilang usapan, lumapit si Aling Tanya, ang magsasakang laging nakikita malapit sa ilog. Mga bata, tama ang inyong iniisip, tabakalaga ng puno, ito ay nagbibigay sa atin ng hangin upang huminga. Ito ay nagiging lilim natin kapag mainit. Tanya, ano nga ba ang dapat natin gawin upang makatulong sa kapaligiran? Dapat tayo magtanim ng bago ulit. Kapag nagputol, dapat maipapalit. Ganyan natin pangangalagaan ang ating kalikasan. Aling Tanya, tutulong po kami. Siyempre, mga bata, gusto niyo bang tumulong sa pagtatanim? Opo. Oo. Ngayon, sisikapin ko nang hindi magtapon ng basura kahit saan. Ako rin, ipapaalala ko sa ating mga kaibigan na maging malinis sa kapaligiran. At mula noon, lagi nilang naaalala, kapag may malasakit ka sa kalikasan, may malasakit din siya sa iyo.